Makabibili na ng tig 29 pesos. Uy, nakada kilo na bigas sa harapan ng tanggapan ng National Irrigation Administration o NIA. Ayon sa NIA, unlimited ang supply ng murang bigas di tulad sa mga Kadiwa Center na hanggang 5 kilo lang daw ang pwedeng bilhin ng bawat individual. Alamin natin ang balita kay Vic Sementak. So narinig niyo po yun? Unlimited, no? Ang binibenta ng NIA. No? Ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay nangarap. 'Di ba? Nangarap, hindi po nangako Nangarap. Pero yung pangarap po na yun, unti-unting natutupad dahil ang ating Pangulong Bongbong Marcos po masipag. Hindi po tamad katulad ng mga Duterte. 'Di ba? Masipag po ang ating mahal na Pangulo. Nagtatrabaho para sa bansa, para sa mga Pilipino. 'Di ba? Ganun po ang ating Pangulo. Okay? Anong sabi ni Digong? Ano pong sabi ni Digong? Oo, eto po yung sabi ni Digong. Basahin po natin. Sabi niya po dito, kung yung presyo ng bigas at pagkain para sa Pilipino mas bababa ngayon, edi iboto natin yung kandidato niya. Ang tinutukoy si PBBM, kandidato na pinopromote ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon, sa panahon niya, doon ka sa kanyang administrasyon, sabi niya. Kung sa panahong ito, kampante kang maglakad ng walang takot, nakakapasyal ka, maski saan, huwag mo nang bitawan si Marcos. Piliin mo na yung kandidato niya. Unahin natin sa presyo ng bigas. Okay? Natupad na po yung 29 per kilo. 'Di ba? Yung pangarap na maging 20 yung kilo ng bigas, nagkaroon na po ngayon ng 29. At unlimited pa kung bibili ka po nito. Hindi po limited. Okay? Unlimited po. Kahit magkano yung bibilhin mo, kung gusto mo, basta may pera ka, makakabili ka po ng 29 per kilo na bigas. Okay? Kumpara dun sa panahon ni Digong, panahon ng COVID, ang mahal po ng bigas, 80 per kilo, 90 per kilo, yung pinaka mabangong bigas. Pag bulok-bulok na bigas, 60. O saan ka pa? 'Di ba? Mahal ang bigas sa panahon ni Digong. Ngayon, sabi dito, kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, doon ka sa kanyang administrasyon. Okay, kumpara naman natin sa panahon ni PBBM, okay, administrasyon ni PBBM at yung panahon ni Digong, kumpara po natin. Di ba sa panahon ni Digong maraming natanggal sa trabaho? Sa panahon ni Digong, yung mga nagtatrabaho sa mga company, nung may nagkaroon ng corn beef 19, o di ba maraming natanggal sa trabaho, maraming nagutom? Di ba? Maraming nagutom. Tapos, dinagdagan pa ni Digong ng face shield, face mask, ang mahal-mahal. Di ba dapat free na yon? Bakit kailangan pa natin bilhin yon? Tanggal na nga sa trabaho yung iba, mahal pa ng bilihin. Diba? Tapos yung ABS-CBN, tinanggalan ng prangkisa, libo-libong manggagawa yung natanggal or nawalan ng trabaho. Diba? Libo-libo. May pinapakain yung mga yon. Pero dahil kay Digong, nawalan sila ng trabaho. Diba? Nawalan po sila ng trabaho ng dahil kay Rodrigo Roa Duterte. Ibig pong sabihin, mas marami pong nagkaroon ng trabaho ngayon sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, kabaliktaran naman po sa administrasyon ni Digong kasi maraming natanggal sa trabaho. Diba? Maraming natanggal sa trabaho. Tama! Tama talaga. So lahat ng sinabi dito ni Digong, tumama, bumalik lang sa kanya. O sabi pa dito, kung sa panahong ito, kampante kang maglakad ng walang takot, nakakapasyal ka maski saan, huwag mo nang bitawan si Marcos. Piliin mo yung kandidato niya. Okay, ikumpara po natin ngayon. Yung ating bansa, hindi naman perpekto. May krimen, kahit sinong maging pangulo, may krimen talaga yan. Pero kung titingnan mo po, sa panahon ni Digong, maglalakad ka, tataniman ka. Yung iba pinapatay na. Kahit mga minor pa. Tapos tataniman nila.
Yung mga yun, naglalakad lang yun, pero napagtripan ng mga kapulisan sa panahon ni Digong. May patong eh. May reward eh. 'Di ba? Ginawang negosyo yung buhay ng tao. Sa panahon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, maglakad ka. Sige, subukan mong maglakad. May namatay ba? May mga pinatay ba sa panahon ngayon ni PBBM? Wala. 'Di ba? Pero sinasabi ko nga sa inyo, sa panahon ni Digong, panahon ni PBBM, may mga krimen talaga. Kasi hindi naman perpekto yung bawat pangulo. Si Digong hindi rin perpekto, pero kahit alam niyang mali, sinasagad niya. Mali. Alam mong mali, ginagawa mo pa. Si PBBM hindi perpekto, pero hindi naman yan mamamatay tao. Katulad ni Digong. Diba? Oh. Sige. Alin yung safe? Panahon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos o panahon ni Digong? Kasi hindi niyo po pwedeng sabihin na mga adik lang ang pinapatay sa panahon ni Digong. Hindi po totoo yan. Kahit walang kasalanan, pinapatay. Kahit bata, pinapatay. 'Di ba? Anong pala silbi ng batas natin? May batas tayo, may kulungan tayo, 'di ba? Oh. Kaya lahat ng mga sinabi ni Digong dito, bumalik lang po sa kanya. 'Di ba? Pinopromote ni Digong yung si Pangulong Bongbong Marcos at mga kandidato ni Pangulong Bongbong Marcos. Tama lang na i-promote ng Digong. Kasi ang gumagawa ng tama, ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. At ang may tama, ikaw. KO! Tama, di ba? Ganun po yun. Di ba? So ngayon mga pre, eto na. Bago po tayo magtuloy-tuloy dito sa presyo ng bigas, reaksyonan po natin ito. Okay, para sa naandyan sa Metro Manila, alam nyo kung saan bibili. Okay? Mura lang po. So, ito yung gagawin natin. Bibigyan po natin yan ng reaction. Pero syempre, no? Bago po tayo magtuloy-tuloy dyan, meron po tayong Facebook page. Ballpoint Man 2.0. Meron din po tayong Team Birador na Facebook page. Yan mga pre. At syempre, mga pre, meron din po tayong TikTok. Ballpoint Man 2.0. So, ito na nga, no? Bigyan na po natin ito ng reaction. Makabibili na ng tig 29 pesos. Uy, nakada kilo na bigas sa harapan ng tanggapan ng National Irrigation Administration o NIA. Sa NIA po, mga kabili, ha? Sa NIA, unlimited ang Unlimited pa! Kahit pa 10 sako yung bilhin mo, basta may pambili ka. Bili na! supply ng murang bigas di tulad sa mga Kadiwa Center na hanggang 5 kilo lang daw ang pwedeng bilhin ng bawat individual. Alamin natin ang balita kay Vic Sementak. Patuloy na iniimbitahan ng National Irrigation Administration o NIA ang mga nagnanais na makabili ng... Ayan si Tropa, nakabili siya, 2 sakong bigas. Ibig sabihin, unlimited po. Basta kung magkano yung pera mong dala, yun din yung mabibili mo. Hindi siya limited, ha? Di katulad nung binalita nung mga nakarang araw, yung mga DDS, nagbalita, 5 kilo daw. Limitado. Pero eto na. Okay? Unlimited na po ito. 9 pesos na kada kilo ng bigas na pumunta lamang sa harapan ng NIA office sa EDSA Quezon City. EDSA Quezon City po, ha? NIA office. Punta po kayo doon. Ayan, ang daming stock, na bigas, Sinabi ni Gilbert Cafe, Community Development Officer ng NIA. Pero sana naman po, ganito yung mangyari. Pag bibili po kayo dyan, dalhin nyo sa bahay. Dapat yun yung pangkonsumo nyo. Baka kasi ganito yung mangyari. Baka may bumili dyan sa NIA, bibili na ng 29 yung kilo, nung nabili na, nakarating na sa bawat lugar nila, ibebenta ng 60 yung kilo. Bay, wag pong ganun, ha. Wag maging sakim. Kasalanan yan. Kung nabili nyo ng 29, wag nyo ibenta ng 60. Pangkonsumo nga lang dapat yan, diba? Hindi nyo binibenta ng mahal kasi sigurado may mga utak kriminal pa rin na sasamantalahin yung ganung presyo, diba? Sana may parusa po yung batas natin sa gumagawa ng ganyang katarantaduhan. Diba? Tapos ang masisisi na naman, administrasyon. Kasi binili nyo ng mura, ibibenta nyo ng mahal. Wag ganun, ha. Wag ganun.
'Diba? Isip-isip din. Mapapasama yung pangulo niyan, ha? Kamura-mura ng bigas tapos bigla niyong ibebenta ng mahal. Sigurado ako may gagawa niyan. Ako po. Tuloy. Na unlimited ang supply ng bigas na nagkakahalaga ng 29 pesos ang kada kilo. Ayon kay Cafe, kahit ilang kilo ang bilhin ng isang individual ay hindi nililimitahan, hindi tulad sa mga kadiwa centers na hanggang... Unlimited bawat individual. Halimbawa, ako, pupunta ako doon. Bibili ako ng 10 sako, pwede. Kasi unlimited nga eh. Kayo, kung pupunta kayo doon, bibili kayo ng 2 sako, pwede. Pero kung malayo kayo, bili na kayo ng maramihan para hindi kayo malugi sa sa gasolina. 'Di ba? Ganun lang po. At least, ito po yung simula. Simula na po ito eh. Oo. Simula. Ito yung simula. Kasi hindi naman po pwedeng biglaan. Patay po yung mga niyan, lugi yung mga farmers niyan. 'Di ba? Dahan-dahan po na tinatrabaho ng ating administrasyon na kahit papaano mapababa yung presyo ng bigas. 'Di ba? Dahan-dahan. Hindi po biglaan. Alam ko may mga bobon didisits diyan. Diyan lang naman mabibili yan. Ganito ganyan Yan yung mga reklamador. Pag reklamador ka, wala kang mararating sa buhay mo. Patuloy kang magugutom ng magugutom kung reklamador ka. Ganun po yan. Naku po. Kaya kung ako sa inyo, dapat tinutulungan ninyo yung gobyerno. Hindi ninyo, okay lang naman, batikusin nyo yung gobyerno eh. Diba? Pag may mali kayo nakikita. Pero kahit tama na yung ginagawa ng administrasyon, babanat pa rin kayo. Ibang usapan na yan. Katangahan na yan. Ang 5 kilo lamang ang maaaring bilhin ng bawat individual. Sinabi ni Cafe na ang supply ng bigas ng NIA ay galing mismo sa mga local farmers bilang insentibo sa ayuda ng ahensya na 50,000 pesos sa bawat magsasaka na nagsasaka ng hindi bababa sa 1 hektarya. Niliwanag ni Cafe na bawat benepisaryong magsasaka ay magbenta sa NIA ng 5,000 kilogram ng bigas na mas mamabang presyo upang maibenta sa mga consumers ng 29 pesos kada kilo. Kalain nyo ang mga farmers nagsasakripisyo para sa mga reklamador na di ko man nilalahat pero nagsasakripisyo sila para sa mga reklamador ng mga DDS. Balik natin Ayan to. Pakinggan nyo to. Bilang insentibo sa ayuda ng ahensya na 50,000 pesos sa bawat magsasaka na nagsasaka ng hindi bababa sa 1 hektarya. Niliwanag ni Cafe na bawat benepisaryong magsasaka ay magbenta sa NIA ng 5,000 kilogram. Bawat magsasaka nagbebenta sa NIA ng 5,000 kilogram ng bigas na mas mababang presyo upang maibenta. Na mas mababang presyo. Akalain mo yun, yung nagsasaper dyan, yung magsasaka. Bawat individual na beneficiary ng mga magsasaka, nagbibigay sila sa NIA, nagbibenta sila sa NIA ng mura para may makain din itong mga bobong DDS na to. Diba? Di ko po nilalahat na yung mga bumibili dyan, DDS Meron at meron DDS dyan. Pero salamat sa mga bumibili dyan na hindi naman reklamador. Diba? Pero tingnan nyo, mga farmer yung nagpapakahirap, nagpapawis doon. Tapos binibenta sa NIA ng mura, 5,000 kilos per ani. Diba? Ibibenta sa NIA ng mura, tapos ang mga DDS kakain lang ng hayahay. Kung, paano kaya ito? Kung murahan na lang yung bigas, buong bansa, 29 na lang lahat yung kilo. Paano kaya? Yun yung isipin nyo. Ang kawawa, yung mga farmers. 'Di ba? Farmers po yung kawawa. Mag-isip kayo. Kung kayo presidente ng Pilipinas, gusto mo ngang mapababa yung presyo ng bigas, kumusta naman yung farmers? 'Di ba? Ano pang kikitain nila diyan? DDS kasi puro reklamo, kaya kung wala kayong wala kayong pambili, kumain kayo ng bato.
Maraming bato si Digong Hingi kayo dun. sa mga consumers ng 29 pesos kada kilo. Galing po to sa ating mga Irrigators Association na sa ating programa na tinatawag na Farming Support Services Program ng ating National Irrigation Administration. So ito po yung mga ani ng ating mga magsasaka na ginigiling natin tapos binibenta ng 29 pesos per kilogram po ng bigas. Bali po yung priority na makapag-bili po ng ating BBM rice, yung mga vulnerable sectors po ng ating community po, mga single parents, mga senior citizens po. Sinisimulan sa single parents, senior citizen. Pero pag negosyante ka, bawal ka. Kasi baka gawin mo lang negosyo yan Ha? Ganun. Ikinatuwa naman ng mga mamimili ang 29 pesos na kada kilo ng bigas dahil itinuturing nilang malaking tulong sa kanilang budget. Yung magkano ang bigas na binibili namin? 55, 60. Oo. De mahigit kalahati ang natanggal. Malaki rin bagay po kasi mabibili ka ng mahal ng bigas ngayon. Binigyang diin ng NIA na ang patuloy na pagbebenta ng murang bigas sa publiko ay bilang pagtalima sa programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na Nagawa ba ito ni Digong? Sa panahon niya? Meron bang ganong presyo ng bigas sa panahon ni Digong? Wala po. Ang mamahal ng bigas sa panahon ni Digong, 80 yung kilo. Kasi COVID Diba? Lahat ng bilihin nagmahal. Ulam nagmahal. Kahit yung simpleng sardinas, naging dollars na yung presyo. Diba? Eto, nagawa ba ito ni Digong sa panahon niya? Wala po. Wala po siyang ginawa na makakabuti para sa mga Pilipino. Wala po siyang ginawa. Diba? Bagkus, ang ginawa po ni Digong, meron pala. Maraming natanggal sa trabaho. Pati yung mga nagtatrabaho sa ABS, nawala ng trabaho. Dahil tinanggalan ng prangkisa yung ABS-CBN. Libo-libong manggagawa, yung model, artist, 'di ba? Nawala ng trabaho. Alam mo naman, may mga pinapakain pamilya yan. Kaya marami pong galit sa panahon ni Digong. Maraming galit sa kanya. Diba? Ito, nagawa ba ito ni Digong? Wala po. Ang gusto lang ni Digong, pumatay ng pumatay kasi may reward yung. Naku po. May reward Ang gusto ni Digong, takutin yung buong bansa. Patay siya ng patay, takutin yung buong bansa para siya na ang humawak, kumontrol ng Pilipinas. Gagawin niyang parang Davao yung datingan. Kasi sa Davao, walang makapalag sa kanya Diba? Wala pong makapalag sa kanya kasi kilala siya doon na mamamatay tao. And then, gusto ni Digong na makilala din siya sa buong bansa na siya ay mamamatay tao. Na dapat, gusto niyang palabasin na pag ako yung tumakbong presidente, vice president, walang kakalaban sa akin Ang kakalaban, giba. Pag tumakbo yung anak ko, pag presidente ng Pilipinas, walang pwedeng kumontra. Ganon. Diba? Sinisimulan muna ni Digong sa pananakot para makontrol niya yung bansa. Kaso hindi umubra Hindi po umubra. Si Digong po ay napahiya. Diba? So, yun. Tuloy natin. Murang bigas sa bawat Pilipino. Vic Samentak para sa Mata ng Agila. So, yun lang yung video mga pre, no? At least, yung pangarap ni PBBM, ang pangarap ni PBBM, unti-unting natutupad. Yung sinasabi ng DDS, na pangako ni PBBM, unti-unting natutupad. Sige, tingnan nyo. Pagpalagay natin, sige, ang tingin nyo sa pangarap, pangako. Ito na, unti-unti nang natutupad. Ang bobobo ninyo. Pagkaiba lang yung spelling yan Pangarap, pangako. Diyan pa lang, iba na. Diba? Mga bobo. So, ayun lang po yung ating video ngayon mga pre. Pero syempre, no, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0.
Siyempre, meron din po tayong Timberador. O, diba? Timberador Ballpoint Man 2.0. Siyempre, may TikTok din po tayo. Ballpoint Man 2.0. So, hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. And share po natin, mag-like, and ring the notification bell. Okay? Bakit po? Para every upload natin, mag-notify po ito sa inyong mga cellphone. So, yan lang mga pre. Kita-kits po tayo sa susunod na video.